Sa mga mahilig kumain ng pansit-pansitan, kailangan linisin ng husto, lalo-lalo na yung likod ng dahon kasi may mga nakadikit na small suckers like this. You should clean it. You should look carefully because you might ingest something that's harmful to your bodies. So if you collected it from the open fields, you should make sure that you clean the backside of the leaves kasi baka merong nakakabit dyan na mga hindi kaaya-ayang mga insects. Kagaya nitong nakita ko, para siyang parasite na nagsasak sa leaves. Hindi mo makita. Nasaan na ba yun? Nandito. Maraming nakakabit na maiitim. At ito ang pinaka-delikado. Pag nakain nyo to, ito ay para siyang linta, worms or caterpillars na delikadong ma-ingest kasi baka who knows, maging sanhi ito ng cancer cells or lalaki siya sa tiyan nyo or papasok sa veins. Hindi natin alam. So kailangan hugasan ng husto at maghugasan sa running water. Kagaya niyan, may nakadikit na itim sa likod ng dahon. So kailangan i-wash siya ng running water para maalis at hindi kumapit sa ibang dahon. So kailangan running water. Ayan, nawala na siya. Malinis na and safe siyang kainin. Kagaya niyan. Ayan. Ayan. Itong pansit-pansitan ay gamot sa gout. Pag namamaga yung kasukasuhan at joints, yan ang kakainin. Sabi sa research ng UP Diliman, they have created a concentrate tablet and is pending for approval. That is proven na ito ay mabisang gamot sa gout problem. Kaya nag-harvest ako sa kapitbahay sa open field. Ayan. Okay na siya. Walang na nakakabit. So ito, kailangan ko pang hugasan. At kailangan alisin ang mga nakakabit na itim na spots sa likod ng dahon. Kasi, suckers ito. At hindi natin alam kung makakapagsanhin ng another problem sa katawan. So, running water ang kailangan para maalis. At kailangan himayin ang dahon para maalis ang mga kung ano mga nakakabit. Ayan. So, to be continued.